Pilipinas, umorder ako ng Amerikano. Hindi ako binigyan ng gatas. Kasi ang dahilan nila, Amerikano in-order mo eh, which means black coffee. Kaya ba't ka nga naman yung nabibigyan ng gatas? Dito, tatanungin ka, gusto mo ba ng gatas? Do you want milk with it? Siyempre, gusto ko may milk. Ayoko naman ng black coffee lang. Sa Pilipinas, pagka umorder ka ng ganito tulang gatas, kailangan mo mag-additional payment doon sa milk. Kaya natutulog si Puto sa lamig eh. Dito wala, no extra pay. Lagyan mo ng whipped cream yan, sige. Ba't ka naman mag-whipped cream sa Amerikano? Kakapunta ka naman. Pero alam ko sa Starbucks, okay lang mga ganong gatas eh. Sa Pilipinas, ibigyan pa nila. Pero pinuntahan ko yun sa Valero. Umorder ako ng black coffee ng Amerikano. Talagang hindi ako binigyan. Kasi pwede kong hingin ng gatas pa ako. Sabi niya, sir, ang in-order mo, black coffee. Amerikano. Kaya black po eh. Kaya kung gusto po niyo ng gatas, may extra po pay. Ayos. Para na magyayaman sila sa gatas na yun. Sarap yun. Meron pa nga dito na pwede mong request doon sa gatas ng mga mainit. So i-steam nila yun. Para kasi ang problema kasi dito pag nagkakape ka, yung gatas most likely nasa fridge kaya malamig. Kaya pag binubos mo doon sa mainit na kape, wala na. Hindi na siya mainit, di ba? Yan ang mga nireklamo ng mga tao dito. Kaya usually ngayon, yung ibang mga coffee shop, tatanungin ka na, do you want your milk to be hot? So yun mo kung gusto mo yun. Hindi lumamig yung kape. May mga tao hindi makapagkape pagka malamig na yung kape nila. What is it? Pero totoo lang, masarap naman talaga pinimin ng kape ng mainit. Hindi ko sabi ng mga parang tama. Okay lang, nasanayin ko na sa akin ng ganito. Kasi madali kasi ito eh. Kasi parang kumagawa ng cheese kaso. Hindi siya. Kunti lang tao ngayon. I don't know why. It's a Wednesday. Kaya hindi masyadong busy. Is that still at the right? He said to go to the hospital, was Medyo okay na yung mata ko, hindi na masakit. Hindi ka na magkakinan. Ngayon may pupunta pa ako ng test ko, tapos saka ako ibibilang pa ako doon. After that, parang gusto ko sana kumain ng Wendy's, pero siguro sa lang. Kasi wala na yung oras eh. Mag-i-edit pa ako, mag-luto pa. Ayan. Gutom na rin ako. Yan ang buhay sa UK. Yan yan. Alam mo na, masyadong mabilis ang transition ng buhay dito. Tapos hindi na pa nakikita yung araw, di ba? Lagi kang kuyog sa kadiliman. Lumabas man yung araw, parang hapon na yung araw. Kaya nakakasilaw. Kung lumabas yung araw, ay alas 12 ng tanghali, alas 12 ng hapon. Sobrang silaw ng araw, parang kala mo, lumulubog yung araw, palulubog. Hindi pa palulubog yun, ganun talaga. Nandito ka sa UK. Mangyari sa'yo, mahina-hina ang pagkatao mo, madi-depress ka. Di-depress ka, magka-depress ka na, wala na, sila na buhay mo, baka nasabihan ka ng konti, sensitive ka, mapagal ang paghilos, kasi malamig, walang araw, diba?
problema doon, talagang hindi mo minsan nakikita yung araw. Wala talaga. Tulad ngayon, alas 4 pa lang. Madilim na. Alas 4 pa lang, madilim na. Yun talaga. Kung bago-bago ka dito, mga babayan, bago ka pala dito, yan ang tandaan mo. Pagdating ng winter, mabilis dumilim, maagang dumilim. Hindi mo halos makita ang araw, paminsan-minsan lang siya lalabas. Paminsan-minsan, may mga ganong klase ng temperature na bumababa sa -5, -3, 2, yan. Makakasama pa yun sa depression mo, sa stress mo. At the same time, may mga dito, papasok sila mga nurse, papasok sila, madilim ba, lalabas sila na, kasi usually mga nurse ang start ng kanilang duty is 7 in the morning, so maalis na yung mga yan, lalo na yung mga nagbabas for 1.5 hours before their duty. At yung mga healthcare assistant, nan sila, mga doktor, mga late na yung pumapasok, mga 9 na yun. So pag gano'n ang ginawa mo, aalis ka sa bahay, madilim pa. So, alam mo ba, uuwi sila, madilim pa rin. Kala ko nung araw, okay yun. Hindi pala okay yun. Nakaka-apekto pala yun sa utak mo. Yung palaging gano'n. Madilim, magabi na, palagi, madilim, mabilis gumabi. Diba, sa the same time, hindi mo nakikita yung araw, palagi na cloudy na, malamig ka. Ano ko, okay yun? Hindi pala ganun ang buhay dito. Aning ka pala. Maraming aning dito. Maraming aning dito. Maraming may mga sayad dito. Marami din yung papakamatay dito. Kaya pagdating ng winter, talagang wala. Stress sila niyan at hanggat maaari, pinag-iipunan na nila na makapunta sila sa mga araw na lugar pagdating ng summer para makabawi sila. Saka alam ko, pag hindi ka nagsisikatan ng araw, meron din problema yan sa katawan mo, di ba? Na iba minum ng vitamin D para mga supplement. Kailangan mo dito yun, bago dating dito sa iyo, vitamin D, iinom ka. Yun lang inumin mo, kung mag-vitamin C, kalakuhan yung vitamin D, yun ang importante. Kasi talagang kailangan mo yun, lalo na pag winter, winter, but even sa spring. Kasi sa spring ganun din, madilim pa rin. Kaya nga may daylight saving time sila eh. Diba? Kasi yung hinahabol nila, dilim. Para makatipid din sila sa kuryente sa kasagas. Tapos tayo magkape. Daan na akong test ko. May bibilin lang ako doon. Tapos tingnan natin kung hindi ko alam kung lalakad pa ako kasi masyado malamig. Bahala na. See you soon.